ayan, it's me, Marcy. So, kung napapansin nyo, nabago na ang pangalan ng channel name natin. MNM Mosra. So, from Maxim and Marcy, naging MNM Mosra. So, actually guys, pinagawan ko siya ng pangalan sa likod, yung Maxim and Marcy. Pero, I'm going to change it. So, sa background ko, e-bike siya. So, we are going to make an update about my e-bike after a year, guys. So, ayan. Actually, kanina pa ako nag-vlog pero I'm going to make a take two. So, first, ano ba ang nabago? Ang nabago dito sa e-bike ko, nagka-problema siya noong October. Wala pa yatang isang taon. Ang ginawa ko kasi, guys, number one, don't overcharge your e-bike. Ang dapat talaga ng pag-charge is parang 7 or 6 to 8 hours lang talaga. So, may indicator siya sa light, guys, na pag na-full na siya, full green siya lahat. Pero pag nag-charge pa rin siya, nag-blink yung charger. So, nakalimutan ko guys na i-off, i-check yung, or i-unplug yung charger noon. So, kinabukasan, ang alam ko full charge na siya. So, when I use it, sa kalagitnaan ng daan, biglang umistop. Nakita ko na sa charger niya full, yung sa dashboard niya full. So, hindi ko alam kung anong problema. So, ang akala ko hindi siya nag-charge kagabi. And then, inuwi namin. So, trinay ni Habi, chinarge namin, baka kako yung charger nung nahulog. So, umorder ako ng isang charger sa Lazada at trinay ko, siya pa rin. So, kinontak ko yung pinagbilhan ko ng nitong e-bike. So, shout out sa Shopwise PH doon sa Lawag, guys. So, dito ko siya binili. So, ang maganda kasi dito sa shop, it's lifetime free service ang pag bumili ka ng e-bike sa kanila. So, pinontak ko siya and then nag-set kami ng date na pupuntahan nila. So, when they came, triness nila yung battery, hindi gumagana yung isang baterya. So, bumalik ulit sila. Ang kasi, ang pag-charge, free pag dadalhin mo, pag dadalhin mo tong e-bike sa kanila, syempre, gagastos ka ng transportation. So, mas maganda yung tatawagin mo na lang sila dito. So, magbibigay ka na lang yung pamasahin nila sa kami rin. So, syempre, nung unang punta nila dito, chinek nila yung baterya. And that's a problem. Yun ang naanuhan nilang problema. So, nung bumalik sila, pinalitan yung isang baterya. Yung isang baterya, parang hindi pa rin gumagana yung isa. So, bali dalawa ang napalitan na baterya dito. And, nung trinay nila, nung trinay ko sigurong sinaksak ulit yung charger, nasunog yung controller, kaya hindi gumana. After changing the battery, hindi gumagana yung controller niya, hindi pa rin umaandar. So, bumalik ulit sila, second time na bumalik. So, pinalitan yung controller. So, ayan guys. So, yun ang naging bago or naging problema dito sa e-bike ko. And the rest, okay na. Pero pala, yung pagpalit nila ng controller, nagkapalit-palit yata yung pinagdugtungan ng kasi hindi na gumagana ang reverse niya, yung fast forward at saka yung neutral. So guys, yung itong fast forward niya at saka neutral, pag nilagay mo yung fast forward guys, humihina siya. At pag nilagay mo naman yung sa mahina, mabilis ang pagkaano niya. And then yung kahit naka-neutral siya guys, ito, umaandar pa rin. Oh, see? Umaandar. It's supposed to be, pag naka-neutral siya, hindi siya aandar, hindi siya atras or hindi siya abante. So, yun. And, ano pa ba? Hindi ko na tinawag kasi another gastos na naman. So far, basta gumagana siya, okay na siya. And then, my hubby said, siya na lang daw ang mag-ano. Pero until now, hindi pa rin niya napapalitan. And then, yung standby battery niya, pag on mo kasi makikita mo yung, ito. So, pag naka 66 pa rin, do full charge, kasi kung minsan hindi nag-i-indicate yung niya dito, yung baterya niya, hindi mo alam kasi, noon talaga hindi ko alam kung kailan ko siya i-charge. Ang akala ko hanggang isang baterya lang niya. So, pag nag 58, 57 na siya, pwede mo na siyang i-charge para hindi ma-overcharge. And take note guys, huwag matagal ang pag-charge. So, minsan nakalimutan ko na naman na over. Nakalimutan ko siyang i-check hanggang bukas. So, hopefully, hindi nasunog na naman yung baterya sa loob. So, ito yung kaha ng baterya sa loob niya. Hindi na natin buksan guys. Makikita naman sa loob. So, i-check natin. Parang kailangan ko ng kasama. Ayun. So,
So, ayan yung kanang baterya. Ang laki niya guys. Bali, 5 baterya ang laman nito sa loob. So, yung controller nandun din sa loob niya. Oh, sorry. Then, binilhan ko rin siya guys ng ano dito. Kasi, na-crack yung sa gitna nito. So, binilhan ko rin siya sa Lazada. At saka, itong ano niya. Ayan. So, naglagay din ako mga reflector. And then, nasira din itong wiper. Napalitan din yan. Saka yung sa loob niya, nilagyan ko ng rear mirror pero nahuhulog kasi clamp siya eh. Yung vacuum ano siya. So nahuhulog siya. Nasaan na yun? And kahit yung ilaw dito sa loob, maganda kasi paglagyan mo kasi pag ginamit mo siya sa night time, hindi ka makikita sa loob niya. So mas maganda pag may ilaw sa loob. Pero naalis, nahulog din kasi yung mga yun. And then pangalawang, palit ko na rin ng seat cover. Do okay pa naman yun. And yung spare tire pala sa likod, inalis na namin. Kasi naanuhan siya eh. Natatakpan yung sa likod. So, inalis namin yung spare tire. And naglagay din ako ng reflector at saka yung mga logo. Yan lang. Yan. So, yan yung pangalan ng channel ko dati pero napalitan ko na. Papapalitan na rin ko. And yan, sa loob, okay pa rin naman. Wala nang pagbabago. So far, okay pa rin naman ang e-bike ngayon. And nakita ko pala yung mga bagong e-bike ngayon. Ano na siya? Steering wheel na siya. Round. Hindi na, parang wala na akong nakitang ganito. Parang steering wheel na siya. And ito yung kay tatay. Yan, kay tatay ito. Bumili din siya ng bago pero 3 wheels na rin. 3 wheels yung kinuha niya. Ang kagandahan kasi nito, ang maganda rin dito, ang gusto ko dito yung ano niya. Still, yung round siya. Kasi yung sa akin, flat siya. Pero mukhang ano napalaban yung kay tatay. Napalawang na yata. Diba? So, nakabili din, pero mas maganda rin yung ano sa kanya. So whatever yung kaya ng presyo para niya ng bulsa niya. That's it. So ito yung guys yung baterya na napalitan. Dalawa siya. Actually isa yung na-detect nila pero when they came back, dalawa na yung pinalitan nila. So ito actually guys, pwede mo nang magamit. We use it as a light. Nawala na. Hindi na umiilaw. Ayun. So, yan guys yung ano niya. Pag kinunik mo, so ito yung ginamit namin ilaw nung brown out siya. And then ito din yung controller na napalitan. So actually may mga ano dun sa controller ko. Hindi magkatumba ang pagkaano niya. Hindi na kasi gumagamit yung neutral niya. Kasi kahit naka-neutral siya, nakaka-drive pa rin ako. So yung pinag-anuhan nila siguro dito. Tapos yung reverse ay fast at saka slow na ano niya, hindi rin gumagana. Baliktad ang pinagdugtong-dugtong sa mga wire nilang ganito. So, ayan guys. So, ito yung update niya about my e-bike. So, hindi natin alam kung matutupad yung ano na kailangan mong i-register ang e-bike mo. So, hindi pa ako updated about doon. If mare-register na or not. So ayan guys, thank you so much guys for watching and I will see you again on my next video. Medyo matagal-tagal na ang pag-vlog natin ngayon.